Antay na lang yung ilan ng... Hi, Sen. Center. Hi, Sen. Sir, kamusta? Uwi ka ng Bacoor? Saan ka tutuloy, sir? Sen. Teary-eyed ka, sir. Hindi lang ang pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla ang ikinadismaya ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Ang inintay ng tao, anong reaction ko? Yes. Sa bail. Yes. Sa grant of bail. Well, it's just part of the battle. Alam mo, we are fighting a big war in just one battle. And in that battle, iba yung naging decision. Yes. But I've always been saying, the Ombudsman's office and of course the citizenry that wants reform in our country always will look at it from a perspective of it has to be a whole of government approach Yes. to solve the problem of corruption. And account- Sa kanyang mga pahayag sa programang executive session sa DZRH, ipinahiwatig niyang ang mas malalim na problema ay ang tingin niyang pagkukulang ng hudikatura sa pagpapatupad ng accountability, dahilan kung bakit nais niyang makipagpulong mismo sa Korte Suprema. Hindi lang kami yan. The other half of it is the judiciary. And I will have a dialogue with the Supreme Court very soon. I will text my classmate pagkatapos itong programang to, so we can meet up. I want to talk to the Chief Justice, who'll be retiring in November, so that his legacy will be okay. Will be good, diba? Ayon kay Remulla, panahon na upang magkaroon ng seryosong pag-uusap ang Office of the Ombudsman at ang Korte Suprema tungkol sa direksyon ng kampanya laban sa korupsyon. But it takes a whole of government approach to solve this. Hindi pwedeng And yung kalahati nito, ombudsman lang. judiciary. Oo. Ang sinasabi ko dito, ang kalahati ng proseso, nasa judiciary. Hindi pwedeng ombudsman lang. Oh. Hindi niya sinabi na makikialam siya sa anumang partikular na kaso. Sa halip, gusto niyang talakayin ang mas malawak na usapin ng pananagutan at kung paano mas magiging epektibo ang justice system sa paglaban sa korupsyon. Para kay Remulla, ginagawa ng ombudsman ang bahagi nito. Ayon sa kanya, hindi sila naghahain ng kaso ng basta-basta. Kami sa Ombudsman, we raise the standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. Tinaas na namin ang standard. Hindi weaponized ang ito. Hindi weaponized ang Evidence-based. trabaho namin. Evidence-based. Evidence-based. Ngunit kung hanggang sa korte ay hindi na isa sa katuparan ang layunin ng pananagutan, naniniwala siyang kulang pa rin ang sistema. Kaya the judiciary, led by the Supreme Court, has to take track, has to look Sa at mga ganito. the whole situation of the country. Yung bansa ang pag-isipan natin. Ano ba ang inyong trabaho para sa bansa? Di ba? To keep everything stable and predictable. Hindi tayo lalabas sa mga nakagawian natin na values and norms. So we just want the Supreme Court to look into, to be one with us in changing this country, moving it forward, and of course fighting corruption. Sa madaling salita, para kay Remulla, hindi sapat ang matibay na investigasyon at ebidensya kung hindi rin epektibong na ipapatupad ang batas sa susunod na yugto ng proseso. Hindi pwede. We can afford to lose a battle. Let's say we lost that battle. Kasi we predicted this to happen. Alam na namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pau, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. I think, di ba? I remember that. I remember that. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito na nakikipaglaban na Total. para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Nang hingan ng reaksyon sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Revilla, sinabi ni Remulla na hindi rito umiikot ang buong laban. But even this battle is not lost. No, Because hindi, it's hindi pa only- naman Pero pa naman eh. Pero ba to? Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Gayunpaman, nagbitaw siya ng isang pahayag na lalong nagpainit sa usapin. Hindi na niya ipinaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang tinatrabaho at wala rin siyang inilahad na ebidensyang nagpapatunay ng anumang irregularidad sa naging proseso ng korte. Hindi ito pwede. Kaya yan, may incident pa tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? Oh. Isa pang dahilan ng kanyang pagkadismaya ay ang usapin ng humigit kumulang 124.5 milyong piso na civil liability na may kaugnayan sa naunang PDAF case ni Revilla. Ayon kay Remulla, hanggang ngayon ay hindi pa rin na ibabalik ang naturang halaga. 123 million. Matagal na yun. Bang Revilla. Matagal na yun. Oh, Matagal na yun. Kasama yun sa judgment of acquittal, pinasusoli sa kanya yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa nasusoli yung pera. Ganun ba? Oh. Oh. So ano to? Civil aspect, ano? Civil aspect. Civil aspect. Oh. Pero kasama sa Kasi criminal acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Oh. Oh. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasoli ba? Hindi pa nga eh. Ah, Hindi pa. okay. Hindi pa sinasoli. So kailangan ng ano yan, ng execution, ano? Para ma-execute, ano? Exactly.
Para kay Remulla, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng mas malaking issue sa pagpapatupad ng accountability sa justice system. Sa huli, malinaw ang mensahe ng Ombudsman. Ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang responsibilidad ng Office of the Ombudsman. Kaya the judiciary led by the Supreme Court has to take track, has to look Sa at mga ganito. the whole situation of the Yeah. country. Yung bansa ang pag-isipan natin. Ano ba ang inyong trabaho para sa bansa? Di ba? To keep everything stable and predictable. Hindi tayo lalabas sa mga nakagawian natin na values and norms. So we just want the Supreme Court to look into, to be one with us in changing this country, moving it forward, and of course fighting corruption. Hindi lamang ang bail ni Bong Revilla ang nais pag-usapan ni Remulla. Ang mas mahalaga para sa kanya ay kung paano matitiyak na ang buong justice system mula sa investigasyon hanggang sa mga desisyon at pagpapatupad ng mga ito ay kumikilos ng magkakaugnay upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian at mapanatili ang tiwala ng publiko sa batas. At saka ano yan eh, 50%. maybe we have to look at in the selection of people that were there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Oo. Titingnan ng bibigyan ng test yung mga tao Yun. na pwedeng umaabuso. Ganun. Yun ang part of ano, assessment. Parang Assessment. Kasama yun. Assessment.